Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-289 na kabanata. Ang countdown sa labanan. Si Jessup ay nakasuot ng eleganteng damit at marahan na naglakad palabas ng kanyang kwarto. Ang kanyang pamilya ay pinaghaharian ang Baltimore sa mahabang dekada. Ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay hinihintay siya sa labas ng pintuan. Pero hindi ito kalmado katulad niya. Hindi pa rin nila alam kung sino ang mandirigma na lalaban sa kanilang pamilya. Sa matatapos na araw, ang Clifton family ay pwedeng mawala ang liderato sa Baltimore underworld. At ang pangalan ng kanilang pamilya ay mabubura sa syudad. Nang sandaling iyon, ang kanyang pamilya ay nanghina. Si Jessup ay naglakad palabas ng mansion, kasama ang mga anak at apo, na nakasunod sa likuran. Na parang grand ceremony, bago ang giyera. Ilang mamahalin na sasakyan ang nakapark sa labas ng mansion. Mauna na kayo sa venue, wika niya sa mga ito. Pagkatapos ay tumingin kay Rufus, at sinabi na, susunduin nila si Alex. Sige, sagot ni Rufus. Sumunod siya kay Jessup sa isa sa mga sasakyan, at nagtungo sa Johns Hopkins University. Mr. Ambrose. Sino si Mr. Ambrose? Ang ibang mga miyembro ng pamilya ay nagtanungan sa isa't isa. Nagtinginan sila ng may pagkalito. At sila ay sumang-ayon na si Mr. Ambrose malamang ang mandirigma, na temporary na ni-recruit ni Jessup. Gayunpaman ang paghahanap nila ng mandirigma na kasing galing ni Paul Novak, ay umaabot ng taon. Kung madali lang itong napatay ni Damon. Anong pag-asa ang mayroon sila, sa huling sandali ng pagpapalit? Nag-aatubili ang mga miyembro ng Clifton family na sumakay sa kanilang sasakyan, at magtungo sa underground. Araw ng linggo, sa wakas si Debbie ay nakapagpahinga, mula sa pag-aaral at nag-relax. Lumabas siya sa residential building kasama ang 4 na Moon Maiden. Silang 5 ay naging mabuting magkakaibigan. Ang Moon Girls ay hindi nakakalimutan ang kanilang gawain, o ang pagsisilbi kay Alex. Pero hindi ibig sabihin na hindi nila pagsisilbihan ang asawa nito. Sinasamahan nila si Debbie araw-araw sa klase. Ibinibili ng pagkain, at binibigyan ng masahe, kapag nangangalay sa pag-aaral buong araw. Maayos nilang inaasikaso ito. Si Alex ay nakatayo pa rin bilang gwardiya sa labas ng residential building, nang lumabas sa pinto si Debbie, at ang 4 na Moon Girls. Nang makita niya na naglalakad ang 5 ng magkakasama, nakaramdam siya ng saya. Pagkatapos ng trabaho mo mamayang gabi, pumunta tayo sa lawa ng magkasama, wika ni Debbie kay Alex. Siya ay nag-aral ng mabuti sa mga nakaraan, at nag-aalala na hindi na sila namamasyal ng magkasama. Ayaw niyang makaramdam ito ng pagpapabeya. Mamayang gabi, ulit ni Alex. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Mamayang gabi ang pagre-represente niya sa laban ng Clifton family. At desperado siyang makasiguro na hindi malalaman ni Debbie ang tungkol dito. Pero sa pagtingin nito sa magandang mata, ayaw niya itong biguin. Tumango siya at sinabi, tatawag ako kapag natapos na ang aking trabaho. Sige, iiwan ka na namin, at pupunta kami sa library, masayang wika ni Debbie. Pagkatapos ay naglakad na siya patungo sa library kasama si Callisto at Luna. Si Celeste at si Lynn ay nanatili kasama si Alex. Nang wala na si Debbie, si Alex ay bumalik sa kanyang dormitoryo at nagpalit ng kanyang damit. Ito na ang oras upang pumunta siya sa school gate at hintayin ang Clifton family upang sunduin siya at magtungo sa underground ring. Si Celeste at si Lynn ay sumunod kay Alex, determinado na sumama dito. Nang makarating sila sa school gate, nakita niya ang mamahaling sasakyan na naghihintay. Si Jessup at Rufus ay bumaba sa sasakyan at madaling nakipagpalitan ng pagbati. Lahat sila ay sumakay pabalik at nagtungo sa underground ring. Ang Clifton Underground Boxing Ring ay ang pinakasikat sa underground world sa Baltimore. Ito ay matatagpuan sa gitnang syudad, ito ay nasa ilalim ng Baltimore Exhibition Hall. Ito ay sikretong nakatago. Nang sandaling iyon, ang exhibition hall ay mukhang kalmado, pero sa ilalim, ito ay sobrang abala na. 200 yards pa ang harapan ng exhibition hall. Bumaba silang 5 sa sasakyan. Plano nilang maglakad simula dito hanggang boxing ring. Si Alex ay kinilabutan.
Tumalikod siya at nakita ang nababalot na figura, may suot itong hoodie at pinapanood sila, sa hindi kalayuan. Nakita ng figura, na nakita siya ni Alex, at mabilis siyang nagtago. Si Celeste at si Lynn ay nakita rin ito, at nagmadaling pumunta sa likod ng puno. "Lumabas ka," sigaw ni Celeste, at inatake. Ito ay nabigla, hindi na inaasahan na ang dalawang dalagita na wala pang 20 taon gulang, ay may makabagong martial arts skill. Ang tao ay mabilis na gumanti. Pero si Celeste at si Lynn ay masyadong mabilis, at umilag. Si Alex ay mabilis na lumapit upang ipagtanggol ang dalawang maiden. Si Celine ay pumunta sa harapan ni Alex, kasama ang tao na napunta na rin sa liwanag. Ito ay may maitim na buhok, ang mata nito ay itim tulad ng sapphire. Ang mukha nito ay puno ng paglaban at tapang. Ito ay si Chelsea Wood. Ang police officer, na namuno noong si Alex ay nakipagtuos kina Julian at Chris. "Bakit mo ako sinusundan?" tanong ni Alex, nang mapagtanto niya ito. "Mayroon bang mangyayari na kung ano dito?" tanong ni Chelsea. Nang araw na iyon, nang naglakad at lumagpas si Chelsea sa exhibition hall pagkatapos ng kanyang trabaho. Nakita niya si Chris at ang papa nito. At nakita niya ang mga maraming kilalang negosyante, mga maimpluwensyang pamilya, na may mga hinihinalang mga miyembro ng gang ang nakasunod sa mga ito, na sunod-sunod na nagdadatingan. Ilang mga kilalang tao lang ang nabigyan ng kaalaman tungkol sa laban. Maliban sa mga importanteng tao na naimbitahan, lahat sila ay tahimik. Sa obserbasyon ni Chelsea, tungkol sa mga dumating, nakumbinsi siya na may importanteng kaganapan na mangyayari ngayong gabi. Gusto niyang pumunta upang tingnan. Pero may mga ilang tao ang nagbabantay sa pinto, at hindi siya pinapasok dahil walang imbitasyon. Kaya nagtago siya upang makita ang ilan pang mangyayari. Nabigla siya nang dumating si Jessup at Rufus, at nakita pa si Alex na kasama ang mga ito. "Umalis ka na kaagad, hindi ka dapat narito. Ano ang nangyayari dito? Illegal ba ito? Tatawag ako ng backup upang pigilan kung anuman ang mangyayari," wika ni Chelsea. Alam niya na ang Clifton family ay involved sa mga criminal underground. At nang makita niya na dumating ang mga ito, nakumpirma niya ang kanyang hinala, na may kakaibang illegal na mangyayari dito. "Umalis ka na, bago pa kita tuluyang patahimikin," galit na wika ni Jessup. "Papa, kumalma ka," wika ni Rufus. Tumingin siya sa mukha ni Chelsea. "Ikaw ba si Chelsea Wood?" "Oo, at sisiguraduhin ko na lahat kayong masasama ay makukulong." Pagkatapos ni Chelsea ma-transfer sa Baltimore, nalaman niya sa kasamahan niya, na ang Clifton family ay pinapatakbo ang underground world. Sa kanyang paningin, ang buong miyembro ng pamilya ay kriminal. At nangako siya isang araw na uubusin niya ang buong pamilya nito. "Maliit na babae, alam mo na wala kang laban sa amin. Umalis ka na ngayon upang hindi ka masaktan," nakangisi na wika ni Rufus. "Sige, sasabihin ko sa iyo. Magkakaroon ng isang laban dito ngayong gabi. At ang mananalo ay magiging hari ng underworld sa Baltimore. Ang lahat ng importanteng negosyante at mga politiko ay alam ang tungkol sa laban. Matutuloy ito dahil mayroon kaming pahintulot sa mga pinuno ng syudad." Ito ay tinanggap. May mga pulis upang panatilihin ang katahimikan, at katatagan ng Baltimore. At mapigilan ang patuloy na matinding away, sa pagitan ng magkaribal na gang. Naiintindihan mo na ba? Tahimik na pahintulot mula sa mga pinuno ng syudad. Si Chelsea ay na-shock, at hindi alam kung paano sasagot. Biglang nakaramdam siya ng pagiging tanga, at nalilito pa rin sa mga sinabi ni Rufus. Si Jessup ay tumingin dito at sinabi, "Bakit hindi ka sumama sa amin?" Nang makita ito ni Jessup na nag-aalangan, tumalikod ito at nagpatuloy maglakad. Ilang sandali sumunod din si Chelsea. Pagkatapos ng inspeksyon sa unang palapag, pinangunahan ni Jessup ang pagbaba patungo sa underground wing. Marami ng tao ang naghihintay. Si Art at Chris ay dumating na kalahating oras ang nakalipas. At maraming tao ang nakapalibot sa kanila na excited. Nang dumating si Jessup, ilang mga tao ang bumati sa kanya ng walang paggalang. Lahat sila ay nagpakita ng matinding pagpipigil dahil lahat sila ay nararamdaman na ang sitwasyon ay sobrang linaw. Ang Stedman family ay madaling maipapanalo ang laban. Lahat ng kakampi nila ngayon at kasama nila, at makikita na hindi sila pala kaibigan sa pamilya Clifton.
Nang makita ng ibang miyembro ng pamilya na dumating na si Jessup, lahat sila ay nagsimulang magreklamo. Papa, ang lahat ay sobrang yabang sa atin. Lahat sila ay kumakampi sa Stedman family ngayon, wika pa ng isa nitong anak. Sumang-ayon ang iba. Oo, ang mga tao ay umaarte na parang hindi nila tayo nakikita. Lahat sila ay pinupuri ang Stedman family. Nakakainis. Papa, nasundo mo na ba si Mr. Ambrose? Tanong kay Jessup. Oo, sagot nito. Nasaan siya? Tanong muli. Si Jessup ay hindi sila sinagot. Nakaramdam siya ng pagkayumot sa pagkapanalo ng kalaban. Hello, si Alex ay nagkusa na lumakad sa harap at bumati. Ano, ikaw si Mr. Ambrose? Tanong ng isang anak ni Jessup. Ang lahat ay napanganga sa pagkabigla. Lahat sila ay umaasa na ang kinuha ni Jessup para lumaban sa kanilang pamilya ay isang expert sa martial art. Hindi nila inaasahan na ito ay isang binata at may maamong mukha. Lahat sila ay iniisip na si Paul Novak ay madaling natalo ng mandirigma ng Stedman family. Bagaman ang binatang ito ay matipuno, hindi siya kilala bilang martial arts fighter. Paano siya makakalaban kay Damon? Nang makita nila ito, ang kanilang huling pag-asa ay nawala. Napansin ni Art na si Jessup ay dumating at naglakad patungo kay Chris. Sila ay napapaligiran ng malaking grupo ng mga tao. Ang pinsan ni Chris ay dumating na rin kasama si Julian, na itinutulak sa wheelchair. Si Lee Dempsey, isang mayaman at maimpluwensyang negosyante, na nakilala ni Alex at Debbie sa nakaraan, ay isa sa mga ito. Dahil sa estado ng kanilang pamilya, ay nakatanggap din siya ng imbitasyon. Inaabangan niya talaga ang panonood ng laban. Hello Mr. Clifton, nagkita tayong muli. Si Art ay magalang na binati si Jessup. Determinado siyang magbigay ng magagandang kalooban sa harap ng mga tao. Hindi rin magtatagal, siya na rin ang magiging pinuno ng underworld sa Baltimore, at kailangan niya ang respeto ng lahat. Hello, wika ni Jessup na nag-aalangan na iabot ang kamay kay Art. Noong unang dumating ang Stedman family sa Baltimore, si Art ay pinuno ng isang maliit na kumpanya. Nang oras na iyon, nagdala siya ng regalo sa pamilya Clifton upang magpakita ng paggalang at pagiging kakampi. Hindi nakita ni Jessup na sa loob ng 30 taon, si Art ay aagawin ang kanyang posisyon. Pero ang underworld ay hindi mahuhulaan. Sino ang mandirigma na dinala mo ngayon? Tanong ni Art. Curious siya kung ano ang gagawin ng Clifton ngayon, na ang kanilang pambato na si Paul Novak ay wala na. Mr. Ambrose, pakiusap, lumapit ka upang makilala si Mr. Stedman, wika ni Jessup. Nang makita nila si Alex, walang makapaniwala na si Alex ang kanilang mandirigma. Bakit nag-recruit ang Clifton family ng 20 taon gulang na binata na lalaban para sa kanila? Parang isa itong biro. Ikaw, nakilala ni Chris si Alex, at ang ekspresyon nito ay naging malamig at masama. Si Julian ay nakita rin si Alex mula sa kanyang wheelchair, at sinabi, Uncle, kasalanan ng lalaking iyan kung bakit ako nasa wheelchair. Si Art ay itinaas ang kamay ng bahagya, at si Chris at Julian ay huminto sa pagsasalita. Jessup, ito ba ang pinakamagaling mong fighter? Isang bata ang lalaban. Sinasadya mo ba na ibigay sa amin ang pagkapanalo? Mayabang na wika ni Art. Siya ay naging magalang sa una nilang pagkikita, pero naramdaman din niya na importante na ipakita ang kanyang pagiging makapangyarihan, na plano na niya na kapag naging siya na ang pinuno, magpapakita siya ng kabutihang loob, at karapatan sa kanyang mga nasasakupan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.